Kahit sino, wag lang si SP Cayetano. Di pa man nagiinit sa pwesto ay nagbabadya na naman umano ang kudeta sa Senado. Ayon pa sa isang unimpeachable source ng Abante, suportado ng Malacanang si Senador Kiko Pangilinan bilang Senate President. Lalo na ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment para matiyak na makonvict si VP Sara. Now I just want to make an update. Before that, someone told me battle of narratives ang nangyayari. And may angal po ako doon. People are really suffering because of the high prices. And then, eto naman tag-ulan, hindi pa naman naayos yung ating mga flood control. So I'm very, very concerned about the day-to-day life of each and every Filipino. That is why we're trying to put some order in terms of priority. Yung ilan sa inyo criticize sa amin. Hindi ba sunod-sunod po na pinatunayan sa Supreme Court na tama po kami? Senate President Alan Peter Cayetano pumalag sa mga taong gustong pabagsakin agad ang kanyang pamumuno sa Senado. Welcome back to Kaakibat TV. Matapos na mapalitan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Tito Soto bilang Senate President ay tila may kababalaghan na naganap sa Senado. Una nga dito nang harangin ng mga NBI si Senador Ronald Bato de la Rosa na duda ng iba ng hinarang ng mga NBI para hindi makaboto para mapalitan ang pinuno ng Senado. Ilang araw nga matapos hawakan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Senado, araw na Miyerkules May 13, 2026 ay alanganing oras na inihatid ng Kongreso papuntang Senado ang article of impeachment laban kay VP Sara Duterte na ayon pa sa report ng GMA7 ay alas 7 na ng gabi inihatid sa Senado. Nakasunod nga dito ay ang umalingaw na putukan sa loob ng Senado sa pagitan ng USAA at NBI na tila may pattern ng oras sa mga nagaganap. Na-transmit na ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dinala ang Articles of Impeachment pasado alas 7 ng gabi sa kasagsagan ng lockdown at pag-alingaw-ngaw ng putukan sa Senado. Ngunit ang nakapagtataka na sa oras ng kaguluhan ay na isang miyembro ng minorya ay walang makita sa loob ng Senado. Nasa pahayag ni Alan Peter Cayetano, may 4 na senador ang nakatanggap ng babala mula sa kanilang mga informante na 30 minutes bago pumutok ang kaguluhan ay pinayuhan silang lisanin ang Senado dahil may mangyayaring masama sa gitna ng pag-uusap patungkol sa arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Matapos kamagaw ng grupo ni na SP Alan Peter Cayetano ang Senado ay may umugong na balita na may panibagong kulitan na magaganap sa Senado na ayon pa sa inilabas na balita ng Bilyonaryo News na suportado ng Malacanang si Senator Kiko Pangilinan bilang Senate President. Kahit sino, wag lang si SP Cayetano. Di pa man nagiinit sa pwesto ay nagbabadya na naman umano ang kudeta sa Senado. Unsatisfied daw kasi ang mga senador sa kanya. Yan ang exclusive Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Session of the 20th Congress is
hereby called to order. Wala pang isang linggo matapos palitan ang liderato ng Senado, malapit nang mapigtas muli ang PC na nagbubuklod sa 13 senador na may hawak ng mayorya ng Senado. Dahil hindi na inaasahang sumipot pa sa Senado sa Lunes si Senador Ronald De La Rosa, kapos na ng isa ang mayorya. At ayon sa source ng Abante, isa sa mga kasama ngayon sa mayorya ang kakalas na umano sa 12 na natitira. Dahil tila hindi na kontento kung paano i-handle ng bagong SP ang mga nangyari sa Senado buhat ng maupo si Senador Alan Peter Cayetano noong Lunes. Matapos umugong ang pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri para sa kanyang comeback as SP, may mga lumutang na iba pang pangalan. Ayon pa sa isang unimpeachable source ng Abante, suportado ng Malacanang si Senador Kiko Pangilinan bilang Senate President. Lalo na ngayong nasa Senado na ang articles of impeachment para matiyak na makonvict si BP Sara sa oras na umusad ang impeachment trial. Si Pangilinan na isang abogado. Tama umanong SP lalo na't gugulong na ang paglilitis. Kung hindi nagkakudeta sa Senado noong Lunes, Mayo 11, si Pangilinan ang nakatagdang italaga na impeachment manager na magsisilbing impeachment court administrator. Ayon pa sa source, mahihirapan nang maibalik si Soto bilang SP. Hindi rin umano suportado ng nakararaming senador kung si Senador Panfilo Lacson naman ang susuportahan ng palasyo. Isplok pa ng source. Pwede rin daw si dating SP Cheese Escudero. Pero mukhang hindi raw niya makukuha ang mayorya ng boto dahil sa flood control issue. Lalong higit na hindi daw suportado ng Malacanang ang nais ng ilang senador na si Loring Legarda ang ipalit kay SP Alan. Dahil unang tututol dito, si Executive Secretary Ralph Recto, nakasalukuyang kasalpukan ng anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Bukod kay Pangilinan, isa rin sa nakikitang contender si Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian. Matunog ang pangalan ni Gatchalian at mabango pa sa publiko dahil sa kanyang pag-handle sa deliberasyon ng 2026 National Budget noong kasagsagan ng Bicameral Conference Committee Disyembre ng nakaraang taon. Ngayong weekend, maugong ang kampihan at bilangan ng mga kakampi para sa isa na namang rigodon sa liderato ng Senado, na kung matutuloy, ito na ang pinakamaigsing panunungkulan ng isang Senate President sa kasaysayan ng Senado ng Pilipinas. Ngunit nang babalitaan nga ito ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ukol sa palit liderato sa Senado ay pumalag ito dahil sa pamumunan ng mga kritiko laban sa kanilang ipinaglaban sa Senado. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang pahayag ni SP Alan Peter Cayetano. Narito ang video. Magandang hapon po sa aking Facebook family. Kanina po, I expressed sentiments, narrated some facts, made some suggestions. Now I just want to make an update. Before that, someone told me, battle of narratives ang nangyayari. And may angal po ako doon. Because real lives is not about narratives. It's about the truth. Diba? Kung ang narrative mo, ito mga nagugutom, tulungan natin, ito yung impeachment, binidelay, wag natin payagan. Kaya nga po narrative may script. People are really suffering because of the high prices, hindi lang ng diesel, LPG, gas. Yung 7% inflation, yung po ay average, yung po ay isang basket at karamihan dun pagkain. But maraming hindi kasama dun sa indicators na yun ng basket ay sobrang tumataas ang presyo. Having said that, may kakulangan. Mataas na presyo, meron pang shortage doon po sa fertilizer. May parating pa na Super El Nino, and then eto naman tag-ulan, hindi pa naman naayos yung ating mga flood control. So I'm very, very concerned about the day-to-day life of each and every Filipino. That is why we're trying to put some order in terms of priority. So ulitin ko po hindi po magulo ang Senado. Look at our session since I took my oath. Lahat ng session very orderly, puno ng substance, at sumusunod kami. Yung panggugulo ay nangyayari before or after the session and was beyond our control. Meaning kami ay nagre-react. So kanina nilinaw ko na receive na ng Senado ang articles of impeachment. Ang tungkulin ko po ay sumulat sa House of Representatives
Ginawa po natin kaagad yon. Kahapon pinadala natin, Wednesday night, sa gitna ng kaguluhan, ni-receive at I'd like to thank the Senate staff, Secretariat, na iwan sila napakadaming dokumento, papakita ko po sa inyo, pero inisa-isa nila yon na siguradong kumpleto. Bakit po? Hindi nila masacertify sa akin at hindi ko ma-send sa House nang hindi ito natatapos. Kinonsulta ko lahat, pati sila, sabi, sir, huwag na natin tantanan, tapusin na natin ito tonight para bukas mapadala natin. So in the meantime, nang pinadala sa Senado, yung articles of impeachment po ay pinadala na sa lahat ng opisina. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga senador, tapos yung receive ng staff nila at saka yung date and time. So 23 senators chose to receive it already. Ang natira na lang po ay office ni Secretary Risa na Senator, anong sabi? Secretary. Sorry. I was on my mind kasi yung Sergeant at Arms at Senate Secretariat, no? Again, salamat sa inyo. But the Secretariat, papadala to sa Vice President para sagutin niya. So ito po ang sulat ko po sa lahat ng mga senador na marireceive po nila. For the honorable members of the Senate, I write to inform you of the action taken by this office in connection with the impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte transmitted by the House of Representatives. The Senate received the resolution of the House of Representatives setting forth the said articles of impeachment together with annexes thereto on May 13, 2026. On 13 May 2026. Pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials and consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. This office has accordingly communicated the Senate action to the House of Representatives through a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives dated 14 May 2026, which they received on that date. By the way po, nakausap ko rin po si Speaker sa phone noong May 13 at binanggit ko po na we will be replying at natanggap na po. Yes, kasi papunta or nandun na yung taga-House of Representatives. In view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on 18 May 2026 at 3 p.m. in accordance with the applicable rules and procedure. You are hereby requested to be present at the session hall on the said date and time in observance of the solemnity of the proceedings and pursuant to the Senate Rules of Procedure Impeachment Trial. All senator and judges are enjoined to wear their robes upon the convening of the impeachment court. Your presence and cooperation are essential to the properly orderly conduct of these proceedings. Yan po. So advice ko po sa mga minority senators kung pwede pong whether may group chat or meeting na po kayo, nag-meeting na po kami ng majority, mag-meeting po kami ulit. At so far, we're all in agreement na the rules that were good for the past impeachment are good for Monday. So hindi nyo ma-expect ang delay on our part. So outside the Senate, kung sino man ang nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment, it is absolutely not true. Lawyers are officers of the court. I believe in the honor, in yung pinaghirapan ng bawat isang abogado, yung pagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa konstitusyon. So I am again asking yung mga law deans, mga bata po nakatingin sa inyo. You took the extraordinary step of not even asking, not even communicating, walang due process. Pinagbintangan nyo po kami na yung change in leadership is denying due course or will delay the impeachment proceedings. So siguro naman po, with all humility, kaya nga kumpanyero tawag natin, kumpanyera. So sa korte, pag may nagkamali at sinabi, pasensya na kumpanyero, pasensya na kumpanyera, so tumimbre man lang kayo, hindi man lang kayo tumimbre, ngayon opportunity nyo to have a joint circular then or joint statement saying that we apologize to the honorable senators of the new majority
Kasi nakikita namin ngayon that nag-move ng tama. By the way, Lodins, yung ilan sa inyo criticize sa amin. Hindi ba sunod-sunod po na pinatunayan sa Supreme Court na tama po kami? Hindi ba bawat galaw in the past na umabot sa Supreme Court at hindi ba sa law school deans kayo mismo ang nagtuturo na kapag ka Supreme Court ang nagsabi, yan ang batas. At hindi ba po may kasabihan po, no? Matagal na po to. Hanapin ko po yung quote talaga, no? Na nagsasabing, we should be a nation of laws, not of men. So ano po ibig sabihin nito? Na kahit ano pong lakas, kahit anong kapangyarihan ng isang lalaki o babae o man or woman, ang batas ang nasusunod. So kung nag-a-argue tayong lahat, tapos may desisyon na ang Supreme Court, kayo pa rin ang tama, yun po ba ituturo natin sa mga law students? So ngayon po, na sinabing agad-agad, sinabi pong forthwith, sinabing no delays, nasa lounge po ako at kinuha ko opinion, pati ng mga kasama sa minority. Sa Lunes po, hindi po yung majority ang magiging dahilan ng kahit anuman delay. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify nyo sa ating susunod na video. Maraming salamat!